Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. Tayo na, simulan na natin. Napansin nga dito ni Sakuragi na nagtatago itong si Miyagi, kaya naman nagulat ang apat na kaibigan ni Sakuragi nang makita niya ito na agad ding tumayo at nagpakita sa kanila. "Anong ginagawa mo dito, Miyagi?" tanong naman ni Mito. Tinawag kita kanina nang makita kitang tumatakbo ng mabilis papunta dito sa iskinita. Na-curious ako kaya sinundan kita. Tsaka hindi ko naman nakalain na nandito pala si Sakuragi. Pasensya na rin kung napakinggan ko ang mga napag-usapan nyo kanina. Paumanhin ni Miyagi bago lumapit sa pwesto ng 5 nakaupo. "Si Mitsui, nasaan?" tanong ni Sakuragi sa malamig na tono. "Nasa Shokoko. Bumalik lang siya nung 1 buwan pa. Mas naging busi," pagsagot ni Miyagi sa naging tanong ni Sakuragi. "Bakit?" tanong muli ni Miyagi kay Sakuragi. "Hindi pa ako tapos sa taong iyon. May malaki pa iyong utang na dapat bayaran," giit ni Sakuragi sa nangingit-ngit na galit habang sinasabi iyon. Samantalang gulat ang ekspresyon ng apat sa sinabi ni Sakuragi na may atraso si Mitsui dito. Maging si Miyagi ay nakatingin kay Sakuragi kung sakaling madadagdagan nito ang sasabihin, ngunit hindi na nagsalita si Sakuragi. Instead, si Mito ang nagbigay ng hudyat upang mapalalim ang kanilang usapan tungkol sa sinaan ni Sakuragi. "Anong ibig mong sabihin na hindi ka pa tapos kay Mitsui? Akala ko ba matapos ang insidenteng iyon ay tapos na rin ang pagkikita niyong dalawa?" Anas ni Mito na naguguluhan dahil kahit si Mito ay nandoon din naman nung panahon na balak i-sit up ni Mitsui si Sakuragi sa sukdulan ng galit ng ama nito gamit si Aki. "Yun din ang akala ko nung una. Akala ko ginawa niya lang yun dahil para masulo si Aki. Pero hindi ko akalain na siya din ang magsasabi sa tatay ni Aki na ako ang porteryahin para mas mapadali ang gusto nila." Mas nagulantang sila sa sinabi ni Sakuragi. Napapalatak naman si Mito habang naiiling, pero hindi pa rin maintindihan ni Mito kung bakit parang may kulang pa rin sa naging kwento ni Sakuragi. "Bakit mo nasabing si Mitsui ang nagsabi na ikaw ang hulihin?" tanong muli ni Mito. Paasik namang tiningnan siya ni Sakuragi na parang napipikon sa kaibigan. "Tas, nung araw mismo kung saan aalis si Aki, iyon din iyong araw na binala ko na kausapin ang tatay ni Aki. Medyo nakainom din ako nun at nahimasmasan na rin. Balak ko makipag-usap sa tatay ni Aki na kung pwede ay mag-stay na lamang si Aki at huwag nang isama sa ibang bansa. Pero imbis na maabutan ko sila, iba ang nakita ko, kundi ang kaaguluhang mga tao at pulis. Akala ko nung una napahamak si Aki, kaya dali-dali akong lumapit. Nang makalapit ako mula sa likod ng sasakyan, nakita ko si Mitsui at ang tatay ni Aki. Nakausap ang isang pulis." Nag-pause saglit si Sakuragi sa paglalahad nang makitaan ng 5 na nagiging seryoso na ang anyo ni Sakuragi. Mas naging malamig ang pagtitig nito sa kanila. Nagpapahiwatig na galit na siya. "Tapos?" tanong ni Takamiya. Nakatanggap naman ng batok sa apat si Takamiya dahil mukhang balak pa nitong galitin pa lalo si Sakuragi dahil sa pagiging mainipin nito. Tapos, nag-umpisa ng magsalita si Coach Kotaro about sa nangyari na kinuha nga ng nanay ni Aki, si Aki palayo.
nandoon si Rukawa at ang tatay nito. Pero hindi naman mareklamo dahil wala namang makitang masama ang mga pulis sa ginawa nito. Nagsalita rin doon si Rukawa at sinabi ang lahat ng alam niya, dahilan para mag-iba ang mood ng tatay ni Aki. Ilang minutong pag-uusap rin iyon na magpaalam ang pulis na aalis na. Nang maiwan si Mitsui at coach, doon sumiryoso ang dalawa. Sinabi ni coach na ipapakulong niya ang nanay ni Aki dahil sa pagkuha nito kay Aki. Tahimik lamang na nakikinig doon si Mitsui hanggang sa magsimula na itong magsalita. Hanggang sa marinig ko yung pangalan ko at ang balak nila ay gamitin ako upang lumabas si Aki at makuha nila itong muli. Pagkwento ni Sakuragi, napalunok ang tatlo dahil sa biglaang paghagis ni Sakuragi ng basong hawak sa pader. Chill lang, Sakuragi. Huminahon ka. Pagpigil ni Mito kay Sakuragi nang balakin muli nitong tumayo at manghagis ulit ng kung ano. So, yun pala ang nangyari. Kaya pala maski si Rukawa ay nagalit nang malaman nitong ipapakulong ang nanay ni Aki. Gumawa ng apil ang tatay ni Rukawa na wala namang ginawang masama ang nanay ni Aki. Pero makitid pa rin ang utak ng tatay ni Aki. Mas ginawa niyang komplikado ang lahat. Anas muli ni Mito. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit galit na galit sa iyo ang tatay ni Aki. Wala ka namang ginawang masama unless may nangyari noon na sobrang kinagalit nito nang dahil sa iyo. Sabat naman ni Miyagi. Wala akong maalala na may ginawa akong masama sa tatay ni Aki. O kung meron man, hindi ko na maaalala. Kunot noong sagot ni Sakuragi. Mukhang matatagalan ka pa sa pagtatago mong ito, Sakuragi. Bakit ba kasi hindi mo nalang tanggapin ang alok sa'yo noon na ampunin ka at doon manirahan sa Osaka? Saad ni Mito na seryosong nakatingin kay Sakuragi. Napatingin si Sakuragi kay Mito ng masama. Hindi ako ulila para magpaampun lang sa matandang lalaking iyon. Tsaka mag-iisang taon na rin naman nung i-discharge ako sa rehab noon nang magsabi niya na aampunin niya ako. Pasinghal ni Sakuragi na sagot kay Mito. Ngumisi si Mito sa sinabi ni Sakuragi. Ayoko na sanang i-open up ito, pero mukhang ito na rin ang tamang oras para ipaalam ko sa iyo na nagtatanong pa rin sa akin yung matanda tungkol sa iyo. Kinakamusta ka niya palagi sa akin. Nanlalaki ang mata ni Sakuragi sa narinig, kaya mabilis na umigkas ang kamao niya sa panga ni Mito. Tatawa-tawa naman si Mito dahil sa naging reaksyon nito. Hindi nagsisinungaling si Mito sa bagay na iyon dahil totoong nakausap niya ang matanda upang alamin ang mga nangyayari kay Sakuragi. Tarantado ka, asik ni Sakuragi na pinigilan naman ni Miyagi. Tol, umayos ka naman. Kung iisipin mo ng mabuti, okay naman ang intensyon ni Mito eh. Sa sitwasyon mo ngayon, mas makakabuti kung may hahawak sa'yo para mag-guide ka. Mahirap lumaban ng walang dalang sandata sa Kuragi. In short, balak mong patunayan sa ama ni Aki na karapat-dapat ka, diba? Dito mo mapatunayan na kaya mong ibigay ang pangangailangan ni Aki. Muling umigkas ang kamao ni Sakuragi sa panga ni Takamiya nang sabihin nito iyon. Mga siraulo kayo. Parang sinasabi nyo sa akin ngayon na pera lang ang habol ko sa taong iyon. Hindi ako ganong klaseng tao. Kilala nyo ako. Mas gugustuhin ko pang magutom kaysa gumawa ng hindi maganda para lang may makain. Kaya nga tinanggihan ko yung matanda dahil alam kong hindi ako ang karapat-dapat para sa pag-ampun niya. Galit na saad ni Sakuragi, nainis na nagpupumiglas sa kapit ni Miyagi na halos lumipad na dahil sa lakas ng puwersa ni Sakuragi. Makaalis lang sa pagkakapigil sa kanya. Natahimik naman ang mga ito sa sinabi ni Sakuragi. Pasensya na, Hanamichi, kaibigan mo kami at gusto lang namin na mapabuti ka.
Ilang taon ka nang mag-isa. Gusto namin, sa pagkakataong ito, may makikilala ka na magulang na tatayo at magtatanggol sa iyo. Anas ni Mito na pinupunasan ng dugo mula sa labi nitong napunit dahil sa pagkakasuntok ni Sakuragi. Dus, sino nga kaya ang matanda na tinutukoy ni Mito na gustong umampon dito kay Sakuragi? Kaya abangan natin ito.